Ginamit na sa kumpanya yung pangalan ko. Hindi yan sa akin kasi kasambahay lang po ako. Nalaman ko po doon sa driver, mayaman ka na pala kasi yung pangalan mo ginamit sa negosyo. Paalam daw sa akin na gagamitin ang pangalan ko. Ang gusto kong tulong sa bitag, yung malinis yung pangalan ko. Yun lang po, sir. Si MC Tulbo, salat sa buhay, salat sa pangangailangan. Bumaba ng Maynila galing probinsya. Magsasaka lang po kami, yung palayan, nag-aararo. Yun po ang buhay namin sa probinsya. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral kasi kulang sa budget po, sir. Taong 2001, nagdesisyong makipagsapalaran sa Maynila si MC para maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Ako po nagpapaaral po ng mga kapatid ko po, sir, para makahaon sa kahirapan. Yun talaga po, sir, makatulong sa pamilya. Kahalintulan ng reklamo ni MC. Taong 2005, ang abusadong negosyante na may-ari ng dugyot na paggawa ng fish cracker na ilantat. 2008, mga Taiwanese na nagmamay-ari ng mga fish cage sa Taal ginamit ang halos isang buong barangay sa Talisay. Tinga kami may pinangser, halos sila lang din ang kumikita, so konti lang natitira sa amin. 2009 ang paggamit ng may-ari ng Tambunting Pawn Shop sa pangalan ng isa nitong empleyado. Nalagay sa alanganin sa BIR. Siyempre masama ang loob ko sa kanila kasi 15 years na ako nagtatrabaho sa kanila. Dalawang grupo ng Bitag Investigative Team ang binuo upang tutukan ang reklamo ni MC. Ang unang grupo, pinuntahan ng Business Permit Licensing Office or BPLO sa Caloocan City. Ang ikalawang grupo, nagmanman sa inarereklamong negosyo. Sa record ng Caloocan BPLO, positibo. Nakapangalan ng Dahok Trading kay MC Tulbo. Based on record sa aming BLCS, ang Dahok Trading ay nakapangalan kay MC Garol Tulbo, located sa 83B Asisio Street, Serrano, Barangay 89, District 1, Caloocan City. Kung totoo itong sinasabi ni Derek, lumabag sa batas itong kung sino man yung may-ari ng Dahok Trading ng anti-dummy law. Ang pagninegosyo ay isang pribilehyo, pwede namin i-suspend yung privilege na yon by revoking yung kanilang business permit. Kasama ang Bitag Investigative Team, agad tinungo ng Caloocan BPLO Inspection Team ang opisina ng Dahok Trading. Ito. Ang negosyong nakapangalan sa isang hamak na kasambahay, 4 na palapag. Check lang po tayo ng permit na.
meron kaming mission order. Ito po. Gusto rin namin makita kung tama talaga yung ginagamit nyo na nakadeclare sa permit. Ano ba yung ano nyo, yung ginagamit yung lugar? Anong floor? Yung second floor po, tapos na itong huli, nag-re-rent na rin. Nagdagdag na rin ang floor. Dati, second floor lang. Office lang talaga. Tapos ngayon, naging kasama na yung third floor. Stocks kasi. Stocks na. Fourth. Ganun nga po. Ay, naging stock na rin Stocks ang lang. fourth. Parang warehouse. Hindi natin, check natin ha. Pahig ka naman ha. So, ito yung stocks nyo. Pero hindi January to. Hindi January itong ganitong forma nyo eh. Hindi opisina eh. Boss, check lang natin, boss ha. Humarap sa inspection team ang mag-asawang gumamit at umabuso kay EBSI, sina Danny at Janet Chen. Kasi ito kasing permit mo as wholesaler na office only ang permit. Eh, gumagawa kayo ng bag. Total, ikaw natatanungin ko, ino-order ba sa inyo to? So, service dapat ang mo-order sa inyo ng bag. Nagbabayad ba kayo ng SSS? Yung tao. Tingnan mo, ang tao mo, 3, 20 yung tao. Saka, Kasi nga, manyo pa, office service. pa kami mo, di ba? Sabihin, ngayon nyo lang in-acquire yung tao na to. Gusto mo, tatanungin natin sila kung kailan sila nag-umpisa. Ha? Kailangan pa ako Eh, sabi mo, bago lang eh. Ang pan-inspection, 20 kasi. Kahit yung 1 week lang. Oh! Last week lang sila nag-start. Hindi nga patutunayan mo. Wala namang problema. Patutunayan mo lang na... Hindi, last week lang yan eh. Malulugi ho kami. Hindi, ang lalagay lang natin, kasi 20 works upon inspection, nung nag-inspect. Di ba? May 5 years, may 2 years. Yung pinaka-bago ko, sir. 2 months. Hindi, meron akong mga bago dyan, mga babae ko dyan. Tanongin, sir. Last week Ilan? Ilan ang gusto mo? Ilan ang tao? Okay na yung year. Okay na yung year. Matapos ang inspeksyon, patong-patong din ang paglabag ang nakita ng Caloocan PPLO. Agad binigyan ng notice of violation ng The Hook Trading. Gumagawa sila ng plastic envelope na order sa kanila, so kulang sila ng service. Ang nakalagay sa tao nila is 3 lang. As upon inspection is 10. At saka ang area na dineclare nila sa amin is 70 square meters. Lumalabas na more or less 800 square meters ang ginagamit na area. Antayan silang sumagot kung ano man yung sasagot nila, saka tayo gagawa ng aksyon kung ano man yun. Ang ikalawang team ng bitag pumunta sa Wharton Park Suites sa Tondo. Kasama mga pulis at mga tauhan ng Barangay 266. Ang target, mabawi ang mga naiwang gamit ni EBSI sa loob ng bahay ng abusadong amo na sina Danny at Janet Chen. Subalit, ang mag-asawang Chen biglang nowhere to be found. Sa telepono lang daw sila makikipag-usap. Hello, ma'am. Ma'am, would you mind kung papakausap ko kayo dun sa representative ng BITAG? 4 pala yung pulis. May 2 dito sa admin, may 2 sa lobby. Tapos may 2 sa barangay. Hindi raw po kayo nakikipag-coordinate. May sinasabi kasi sila eh. Na ayaw kong sa akin manggaling, kaya kung nakikiusap si representative ng BITAG, kung pwede kayo makausap. Kung hindi nang himasok ang bitag, hindi pa nila ibabalik ang mga gamit ng pobreng kasambahay. Si EBSI agad nagsampa ng reklamo matapos gamitin ang kanyang pangalan ng walang permiso. Isang salat at mangmang na kasambahay. Pinagsamantalahan, iginisa sa sariling mantika. Isirangkala ng mga abusadong amo para maitago ang katotohanan.
pangalan ng mangmang na kasambahay ginamit na dummy sa negosyo ng among Chino. Galit na galit po ko, sir. Sobrang galit ako sa kanila kasi nanggagamit sila ng pangalan ko na wala silang paalam sa akin. Ang gusto ko talaga magbigyan sila ng leksyon eh. Ang gusto ko makulong sila. Hayop sila. Nanggagamit ng pangalan. When you say anti-dummy law, you have the Commonwealth Act number 108. Okay? Anti-dummy law is intended to prevent situations where foreigners using dummies or representatives or agents by virtue of which they are now able to do business or some activities or franchises which per constitution or bylaw are only allowed to Filipinos or Filipino citizens or domestic corporations. So if you're saying that this person did not know na nagagamit siya, then that foreign principal must have signed documents for her. So that foreign principal is guilty of falsification. Whether or not he has violated, that foreign principal violated the anti-dummy law, kung yun namang dummy or front ay hindi niya alam, wala siyang liability at all. Now, if the dummy or front really does not know anything about it, and yung principal ay ginaya lang ang pirma, he's also liable for falsification. Nakipag-ugnayan ng Bitag Investigative Team sa Department of Trade and Industry. Sa record ng DTI, si FC Tulbo ang nakarehistrong may-ari ng Dahok Trading. Under sa implementing rules and regulations ng business name law, nakasaad po doon na kapag nagbigay kayo ng maling impormasyon, nag-declare kayo ng misleading information or gumamit ng any false na document sa pag-register ng business name, ay pwede yung maging ground for revocation. Kapag napatunayan na hindi nga siya or hindi nga yun yung tunay na may-ari ng business name, yun ang ground para pwede naming automatic ma-revoke o ma-cancel yung business name registration nila. Aside from sa mga pwedeng i-file na criminal, civil, or any administrative case. Sa panig naman ng BIR, hindi raw nila pinanghihimasukan ng legalidad kung sino ang tunay na may-ari ng isang negosyo. Ang pakialam lang daw nila ay lumikom ng buwis. Pwedeng ginamit niya as dummy, ayaw niya mag-front. Pero sa BIR, whether you're the real taxpayer or yung dummy, basta nalaman namin sa datos namin or may information na i-share sa amin, sino ang dapat na may-ari, parehas po na hahabulin namin yung may-aring on record na nakariso sa amin at saka yung may-aring sinasabing siya yung tunay na may-ari. Kasi at the end of the day, may isang negosyo, may kinita siya, may buwis na dapat bayaran, merong dapat magbayad. Demandahan nilang dalawa yan, labas ang BIR, kung sino ang gumamit kanino, basang sa amin is makakuha at makakolekta kami ng buwis. Sa pananaw naman ng isang abogado, inihalin tulad niya ang kasong ito sa pagkansela ng rehistro ng Securities and Exchange Commission sa isang social media news site. Take the case of Rappler. Okay? Rappler, kaya nagka-problema siya because there are certain credit instruments in favor of a foreign creditor na doon sa dokumento niya, sinasabi niya na kahit papano yung foreign creditor would have some kind of control in the management. So even if on paper, hindi naman talaga lumalabas sa may-ari ay foreigner, but through certain dummies or people na ginamit niya, nakokontrol niya yung corporation. Subalit, ang isa pang anggulong tinitingnan ng Attorney Alfred Villamor, ang legalidad na pananatili sa bansa ng dayuhan. He has to go to immigration and get an investor's visa. Meron tayo sa PRA, yung Philippine Retirement Authority, retirees visa, etc. The rule is, basta foreigner ka, wala ka naman na visa to do business here, hindi ka rin pwede magnegosyo. Kung tourist ka lang, tourist ka lang. Kung immigrant ka lang, immigrant ka lang. You still got to get a certain kind of visa to be able to work here. Malinaw na pinaglalaruan ng ilang dayuhan ang butas ng batas sa Pinas. Sinasamantala ang kahinaan ng ilang mga mamamayan at mga tagapagpatupad ng batas. Nakapangalan sa kanya pero hindi naman talaga siya may-ari nun. So pinapakansilan niya yung business permit. Dahil walang business permit, sarado natin siya.
tuluyan ang ipinasara at kinansila ng Caloocan BPLO ang business permit ng Dahok Trading. Subalit, hindi pa rito natatapos ang kasong ito. Sisiguraduhing marami pang lalabas na mga baho ang mag-asawang Chen. Abangan! Ang mga naipakitang mukha ng mga inirereklamong individual sa palabas na ito ay nananatiling inosente hanggat hindi napapatunayan ang kanilang pagkakasala sa hukuman.